Oh, wag kang magkalat ng fake news, lalo na mangmang ka pagdating sa medical na usapin. Wala kang alam. Siguro, finid ka lang, sabihin mo na lang, may adverse effect, ganun, para sinuntok ni Pacquiao. Yung ganong itsura, ganong appearance ng nanay mong smuggler, kidnapper, kung totoong may allergic reaction yun, baka tumumba yun doon. Eh di ang tuwa ko lang. Di ba? Ang saya-saya ko lang. Tumumba yung nanay mo, smuggler, kidnapper, kawatan, tsoktsakera, may pa-crush pa kay John Vic. John Vic, patulan mo ba ang giti niya? Nga Koreanot? Ay, ewan ko sa'yo. Sayang naman yung pulidong-pulidong, pulidong-pulidong retokadong kepay. Kung matino kayong mga walang hiya kayo, kung totoo na sinasabi ninyo, hindi ba dapat pinahingan nyo yung nanay nyong sa hangol-hangol sa buto, gusto mag-yop-yop? Ay, nako. Gusto gid mag-yop-yop sa buto, hangol-hangol, tanay ipapahuway ninyo. Mga linti ka mo? Yo, di ponggol. Nanay mo, dalok-dalok sa buto, daw gusto gid permi mag-yop-yop. Tignan mo. Kasi mga palangga, yung manifestations o yung ipinapakitang yung appearance ng kanyang pagmumuka na namamaga dito, namamaga ganyan, 'di ba? Paso niya namamaga lahat. Pwede kang mamatay anytime. At yan, ano yun talaga, dangerous situation yun. Kasi nga, 'di ba, sabi ko kanina sa vlog natin, pwede mag-constrict, i-block yung iyong hininga. Patay na si Liza. Hindi na makakabot sa, hindi na siya makayup-yup sa buto, di ba? Kaluoy man. Kasi maapektuhan talaga yung breathing mo nun. Yung paghinga mo. Oh, ano pinagsasabi mong severe reaction ka, jotahan? Kitang-kita na tinuslok siya ng formalin ni Dr. A. Kaya wag kang yung magsisinungaling. Jutang ginemis kayo, kaya gusto nyo kaming i-regulate dahil na nakaka-counter yung mga kasinungalingan ninyo. Mabilis po yan, ang allergic reaction na yan. Alam nyo yan, baka maari iba sa inyo dito nakaranas, di ba? Kaya ako, tinulsok kaagad ako ng ballpen. Di ba? Ng EpiPen. Gagaguhin tayo ng mga to. Kung walang social media, patuloy tayong gagawing mangmang ng mga hinayupak na ito. Kaya nga galit na galit sila sa atin ngayon kasi mga kababayan, nasusupla natin yung kanilang mga kasinungalingan. Kaya nga ako sa totoo lang, when I travel, lagi ako may Benadryl, lagi ako may antihistamine. Kasi nagkakaroon ako ng, wala akong allergic reaction sa food kasi lahat kinakain ko eh. But there are times na may kinakain ako na nangangati ako. I don't know, hindi ko wala din ako allergic reaction sa mga gamot. But anyway, hindi pa naman ako nagagamot sa buhay ko. I'm so freaking healthy, 100%. Never pa ako na-confine sa hospital na, nakaratay talaga for this reason, So, well, wala akong alam na mayroon akong allergic reaction sa kung ano man mga gamot. Pero ako talaga, yung nakagat ako ng anaconda. Si Lisa yata yung kumagat sa akin eh. Anyway, mga palangga, so the reason why, okay, may paparinig tayo ngayon sa inyo. Yeah? Sino nagkaroon ng before ini-inject ang gamot, may skin test muna like antibiotic, Jake Anderson? Exactly! Yes, may skin test. Good for reminding me. So ang question, saan nga nagkaroon ng allergic reaction si Lisa Tanas? Sa buto ba? Sa formalin ba? Sa sinaksak ba ni Dr. A sa kanya? Dahil gusto niya magpa-cute kay John Vic dahil crush niya? Oh. No, nurse din si Jake Anderson. Thank you, palangga. So yun sinasabi natin, tapos ngayon, ginagago kayo. Kasi ngayon, kakapanood ko lang yung lukarit nilang spokesperson dyan sa Malacanang, wala silang ibang topic, Duterte, slight ng Duterte, at tayo na naman ang target nila, na talagang pag-aaralan daw ng Kongreso, na i-regulate ng gobyerno ni Bangag, na i-regulate ang social media para daw hindi tayo magpapakalat ng fake news. Ngayon, mga kababayan, itong mga vloggers, tinatarget nila, at hindi lang po vloggers na
kritiko ni Bangag ang dapat i-regulate kung gusto nilang i-regulate. Pero wala silang karapatang i-regulate yan. The purpose of that regulation is censorship. Ang daming mga vloggers na kumikita, like yung mga entertainment vloggers na ang ginagawa nila, puro kasinungalingan. Nagpo-promote ng mga pampabeauty and everything ng iba dyan, hindi naman license. At iba nakakapinsala ng kanilang pagmumukha. Diba? Yung ang dami ngayon, nagbibenta-benta ng mga nagbibenta-benta, trollbuster ng mga, I don't know, yung mga nagbibenta ng mga, kung ano mga papabeauty, halos lahat nagbibenta ng papabeauty. Yan dapat ang regulate ninyo. Tama ba yan? Yung mga binibenta ba nilang pampabeauty na mga vloggers na yan? Dumaan ba yan sa DFA? Ay, sa DFA. Sa Bureau of FDA. Diba? Bureau of Food and Drug. Oh. Ano? Kasi mga kababayan, gusto nilang i-regulate. Tignan natin, binalikan ko kasi ito. Gusto talaga nila tayong i-regulate ang mga bunganga, lalo yung bunganga ni Maharlika. Kasi akala nila, nung nagsilata ako noong 2022, akala nila, hindi magtatagal, magsasawa si Maharlika sa kadadaldal. At walang makikinig kay Maharlika, walang maniniwala and everything. Pero ngayon, ang dami na nagising na taong bayan sa mga expose ni Maharlika at ang dami mga sumunod, like 37 vloggers na yan, na Marcos anti-Bangag yung mga yan, you know, na nakikita na nila ngayon na yung impact ng social media influencers at ninyo, like you, di ba? Na talagang grabe. Eh bakit naman tayo ipapatawag dyan sa ano na yan, Huwad Committee, TRICOM na yan? Kasi nga mga kababayan, eto yun. Okay? Yung mga social media platforms, okay? Yung mga social media platforms like Facebook, Twitter, YouTube, di ba? Ang Facebook nga, tinanggal na nga nila yung mga fact checkers nila eh. Di ba? Kasi meron namang community standards. At siguro natakot sino yun? Si yung mukhang kaluluwa. Si Mark Zuckerberg kay Lolo Trump. Kasi hindi pala mukha siyang alam mo yung parang si Powder. Ang puti-puti. Ngayon mga kababayan, gusto nilang ano ba title natin? Tignan natin. Gusto nilang what? I-censor ang ating mga bunganga. Gusto nilang i-censor ang ating freedom of speech. Ang Facebook, lahat ng mga social media platforms na yan, may mga community standards na yan, kung saan mga kababayan ay mayroon silang automatic or paano ba nila inaano yan? May program sila na kapag hate speech or whatever or violence ang mga speech na yon, ay mayroon silang nakaakma na control yan. Ngayon, babalikan natin si Barbers. Barbers, ikaw, buwa ka ng genemis kang ginayupak ang okay? Naalala mo, noong February 20, nung binuli mo si pangalan nito, yung kaibigan ko. Kaibigan ko yan eh. Si pangalan nito, andito kanina. Ni Palangga. Okay, nandito. Sandali lang. Tignan ko, sinurse natin to. Si Mark Lopez. Okay? Si Mark Lopez, okay, Barbers. Tignan natin to. Search natin. Kanina nakaredy. Ba't nawawala pag pag sinisearch natin? Okay, noong February 19, nung nagkaroon ng hearing, diba? Ano ang sabi? May post si Mark. Ang sabi ni Mark, Barbers is one of the most stupid congressman. Pinaka-Shonga Bells. Opinion niya yun eh. Pag sinabi kong gunggong ka. Yun ang pakiramdam ko, the way I listen to you, the way ka magsalta, gunggong ka o stupido ka. Ngayon, kukontrolin mo kung anong sabi ni Barbers kay Mark Lopez, Mark Anthony Lopez. Bakla ka pala eh. Derogatory yun. Yan ang pinagbabawal ng Facebook, ng YouTube na merong diin kasi inaatake mo ang gender ng isang tao. Tapos sabi pa ni Barbers, fuck yan. Ito, pakinggan natin.
O sabi niya, itong eksakto niya, sinulat ko. Sabi niya, bakla ka pala eh. Fact din yan. Sabi niya, I'm just stating the facts. Sana nga, file ni Mark to ng kaso si Barbers eh. O yung mga ibang mga vloggers ng palangga. Paano naging fact na joke la si Mark? Dahil sinabi lang ni Mark Lopez, nagunggong ka, ay na stupido ka, Barbers, sasabi mo bakla, tapos nilagay mo you're stating the facts. Saan? Anong patunay mo na pokla siya? Sinopsop niya ba ang boto mo? Di, sinungaling ka. Ito yung derogatory na tinatawag. Pero kay Lisa Tanas, wala nang epekto yung mga derogatory, yung mga mga torjak natin sa kanya. Dahil kitang-kita naman yung itsura ni Lisa Tanas, talagang yun ang sabi ko nga, nilagpasan pa si Satanas.